Isang divine demon Gia, ang biglang tumayo at hinarang ang warship. Hayop na demon Gia, nang ahas kang pahiyain ako, ang Crown Prince. Kanina, ngayon, kailangan mong magbayad. Narinig niya ito at tumawa ng malakas. Ha ha ha, batang hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Mamatay ka na, God's Cannon. Iputok para sa akin. Enerhiya ang naiipon sa bunganga ng kanyan. Nagulat ang demon Gia at sumigaw. God's Cannon. Tumama ang kanyan diretso sa bibig ng demon Gia. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Munting hayop, nang ahas kang gamitin ang God's Cannon sa akin. Haha, hindi ba't pagputok lang ng kanyan na nagkakahalaga lamang ng 10 bilyong Martial God Coins? Ang buong Vermilion Bird Empire na ito ay pag-aari ng aking Kuang family. Sa mundong ito, mayroon pa bang bagay na hindi ko kayang gastusin? Ako, ang Crown Prince. Dagdagan pa. Patuloy na nag-ipon ng enerhiya ang God's Cannon, nagpaputok na ang kanyan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Makapal na alikabok ang lumipad. Dagdagan pa. Pagkatapos ng ikatlong atake, tumahimik ang paligid sa ibaba. Dahan-daang hamupa ang alikabok. Ang demonic beast na iyon, nadamay at namatay. Hindi mabilang. Munting hayop. Hinding-hindi kita patatawarin. Maghihintay ako. Ako, ang Crown Prince. Napakalakas. Tulad ng isang demon god. Ngunit natalo at tumakas. Itong si Kuang Thai Thung, alam niyang kahit gamitin pa niya ang God's Cannon ay hindi niya mapapatay ang demon Gia. Ngunit umatake pa rin siya. Kahit pa magdulot ito ng isang malaking kaaway, mukhang hindi niya talaga pinapansin ang demon Gia. Malamang ay tiwala siyang mapupuksa niya ito sa hinaharap. Kanina, yung mga pagsabog na iyon, hindi ko alam kung ilang demonic beasts ang nadamay at namatay. At wala siyang pakialam. Ipagpatuloy ang paghahanap sa Dragon Elephant. Pagkalipas ng 3 araw, 3 araw ng si Kuang Thai Thung ay patuloy na maingay. Walang pagtatago, hindi ko alam kung ilang makapangyarihang level 9 demonic beasts ang kanyang naistorbo. Kahit pa mga demon gods. Gayunpaman, wala nang demon god na nang ahas pang lumabas at makipag-away sa kanya. Ito ang lakas ng 5 dakilang imperyo. Basta't hindi mo gagalitan ang 4 na dakilang divine lands. Isang warship lang ay sapat na para maghari sa buong kontinente. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang salamin, monitoring device. Tumutok sa isang demonic beast sa ibaba. Agad tumayo ang Dragon Elephant. Inatake ang warship. Ang atake nito ay nagpayanig sa warship. Bilisan. I activate ang Grand Defensive Array. Nang ma-activate ang array, naging matatag muli ang warship. Ha ha ha. Dragon Elephant. Sa wakas, natagpuan din kita. Dragon Elephant. At saka, ang Dragon Elephant na ito ay nakakumpleto na ng kalahati ng kanyang metamorphosis. Malapit nang maging isang demon god. Kung maiinom ko ang dugo nito, ang aking Dragon Elephant art, tiyak na matagumpay na angat sa ika-13 level. Putukan ng kanyan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Ang mga puno sa paligid ay tinangay. Dahan-daang hamupa ang alikabok. Ang Dragon Elephant ay tinamaan at bumagsak. Hindi gumagalaw. Buhatin ninyo ang Dragon Elephant dito. Ha ha ha. Ang pagkakataong magpakitang gilas sa harap ni Crown Prince ay dumating na. Lahat kayo, sabay-sabay tayong umakyat. Buhatin ninyo ang Dragon Elephant na iyon sa harap ni Crown Prince. Sa sandaling ito, bumilis si Yeming at naunahan sila. Hindi na kayo kailangan. Ako lang. Sapat na. Dumiretso si Yeming pababa. Sa tabi ng nakahigang Dragon Elephant. Uy, iyon yung batang humabol sa Zuan Bing Beast dati. Hindi kaya, gusto niyang buhatin ng mag-isa ang Dragon Elephant. Haha, interesante. Sinimulang buhatin ni Yeming ang Dragon Elephant gamit ang kanyang mga kamay. Ang napakalaking katawan ng Dragon Elephant ay dahan-daang naitataas. Nagawa niyang buhatin. Hindi kaya, nagawa niya talaga. Imposible. Iyon ay isang Dragon Elephant. May bigat na 20 milyong jin iyon. Huwag nang sabihing buhatin ang buong katawan. Isang paalang noon ay sapat na para madurog siya. Kung mangangahas siyang gawin iyon, o baliw siya. O mayroon siyang kakaibang kakayahan. Gusto kong makita kung anong uri siya. Sa sandaling ito, naitaas na ni Yeming ang Dragon Elephant sa ere. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa bigat nito. Diyos ko, nakakamangha ang lakas.
Sa mundong ito, may tao palang kayang buhatin ng isang dragon elephant. Ang mas mahalaga pa, nasa martial master realm pa lang siya. Kahit isang martial monarch, walang ganyang kalakas. May alam ka ba tungkol sa taong ito? Nag-uulat kay Crown Prince. Siya ay isang mamamayan ng Vermilion Bird Empire. May nagrekomenda sa kanya sa Vermilion Bird Army. Dahil sa kanyang likas na banal na lakas. At dahil nagpakita siya ng talento sa Vermilion Bird Army. Inirekomenda siyang sumali sa Divine Power Battalion. Hindi nagtagal. Hindi masama. Ang lakas ng buong katawan niya ay hindi bababa sa 20 milyong jin. Hindi na ito mailalarawan bilang likas na banal na lakas lamang. Tiyak na isa siyang kakaibang nilalang na may sinaunang bloodline talent. Mamaya, tanungin mo siya kung gusto niyang sumali sa Death Fight Battalion. Kung papayag siya, bigyan siya ng buong suporta. Opo, naiintindihan po ng inyong lingkod. Sa sandaling ito, nakababa na si Yeming sa lupa. Dahil sa sobrang bigat, pilit niyang pinapanatili ang balanse. Hay, kung hindi ko lang sinabi kay Beiming na buksan ang selyo ng bahagi ng True Dragon Blood. Hindi ko talaga ito makakaya. Kahit na ang pagbukas ng lahat ng selyo ay marahil mas magaan ng di hamak, ngunit sa ganoong paraan. Malalantad ang aking bloodline. Sa ngayon, gamit ang lakas na 20 milyong jin, bahagya ko lang itong nagawa. Dragon Elephant, pasensya ka na. Ang gustong hamuli sa iyo ay ang Crown Prince ng Vermilion Bird. Kahit gusto kitang tulungan, hindi ko kaya, maari lamang kitang dalhin pabalik bilang tropeyo ng digmaan. Dahan-daang idinilat ng Dragon Elephant ang kanyang mga mata. Tao, hindi mo na kailangang magkunwari. Hindi lamang ako tao. Ipinakita ni Yeming ang kanyang Dragon Claws. Ito ay Dragon Claws. At mayroon ding True Dragon Aura. Ikaw ay mula sa True Dragon Clan. Tama ka, para mapadali ang paglalakbay sa mundo ng mga tao. Pinigilan ko ang aking True Dragon Bloodline. Sa pagkakaalam ko, ang ninuno ng Dragon Elephant ay mayroon ding True Dragon Blood. Marahil ay mararamdaman mo ito. Tunay ngang True Dragon Blood. Ang kadalisayan nito ay mas mataas pa kaysa sa nasa aking katawan. At saka, pinipigilan nito ang aking bloodline. Nagdudulot ito sa akin ng pakiramdam ng pagsuko. Pagkatapos kong mahuli, natatakot akong masama na ang aking kahihinatnan. Dahil sa ating ninunong bloodline. Umaasa akong maalagan mo ang aking kaawa-awang anak. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung nasaan siya. Nakatira siya malapit dito. Nasa iyo ang Dragon Elephant Blood. Mararamdaman niyang malapit ka sa kanya. Kung hahanapin mo siya, tiyak na mahahanap mo. May gusto ka pa bang sabihin? Sasabihin ko ito sa kanya. Hay, wala na rin akong gustong sabihin. Sabihin mo lang sa kanya na huwag akong ipaghiganti. Masyadong malakas ang imperyo. Hindi niya ito kakayanin. Umaasa lang akong makakapagpatuloy siyang mabuhay. Hindi alam ni Yeming kung ano ang sasabihin. Alam kong gusto akong hulihin ng taong ito dahil sa Dragon Elephant Blood sa aking katawan. Ngunit ayokong gamitin niya ang aking dugo. Ngayon, wala na akong pagkakataong makatakas. Umaasa akong matatanggap mo ang aking dugo bilang regalo. Hindi maaari. Kung bibigyan mo ako ng dugo, papatayin ako ng Vermilion Bird Crown Prince. Ang ibibigay ko sa iyo ay hindi ordinaryong dugo. Ito ay 5 patak ng Dragon Elephant True Blood, na naipon ko sa loob ng 10,000 taon matapos kong bahagyang marating ang Demon God Realm. Ito ang lahat ng esensya sa aking katawan. Dragon Elephant True Blood. Ang Dragon Elephant True Blood ay halos katulad ng True Blood mula sa dugo ng sinaunang Dragon Elephant. Narinig kong ang sinaunang Dragon Elephant ay kayang pasanin ang buong mundo at kalawakan. Ang dugo nito, sa bawat patak na malilikha, ay maaaring magdagdag ng 8 bilyong jin ng Dragon Elephant Power. Kung makukuha ito ni Master, maaari niya itong linisin ng buo. Sagot ni Beiming, maaari lamang linisin ang maliit na bahagi bawat beses. Dahan-daang tanggapin. Kung hindi makakayanan ng katawan ng atake ng ganoong kalakas na puwersa. Ang 5 patak na True Blood na ito ay napakahalaga. Ibigay mo ang 2 patak nito sa aking anak. Ang natitirang 3 patak ay para sa iyo. Pakiusap, tiyakin mong magagawa mo ito. Nakatanggap ako ng 3 patak ng True Blood mula sa iyo. Nahihiya ako. Sa ngayon, hindi kita kayang iligtas. Umaasa akong maiintindihan mo. Hindi na mahaba ang buhay ko.
kung maibibigay mo ang 2 patak ng True Blood sa aking anak. Lubos na akong masisiyahan. Hindi ko na hinihiling na iligtas mo pa ako. Makalipas ang ilang sandali, nadala na ni Yeming ang Dragon Elephant sa barko. Tumingin si Kwang Thai Thung kay Yeming, gantimpala. Sabi ng isang tauhan, may gantimpala si Crown Prince. 1,000,000 martial god coins. Hindi ka pa magpapasalamat? Salamat po, Crown Prince, sa inyong gantimpala. Sa isip ni Yeming, kung malalaman ni Crown Prince na wala na ang True Blood. Hindi ko alam kung ano ang iisipin niya. Nahuli na ang Dragon Elephant. Bumalik na sa imperyo. Agad bumilis ang warship pabalik. Samantala, sa isang lugar sa kagubatan ng mga demonic beast, may mga aninong nakatayo na lumitaw pagkaalis ng warship. Ang Crown Prince ng Vermilion Bird Empire, tunay ngang mayabang. Talagang hindi kami pinapansin. Kaming mga Divine Ming. Maliit na demonyo na hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Akala mo madali kaming apihin. Hindi mo alam. Malapit ka nang mamatay. Noon, nakipagtulungan kami sa Outer Heaven Demons para atakihin ang Tungtian Divine Scholar. Isang nakamamatay na atake, kung walang proteksyon ng Tungtian Divine Scholar. Ang Vermilion Bird Empire ay hindi makakatagal kahit isang atake. Ang susunod na hakbang, hihintayin na lamang ang pagkilos mo. Bull Demon God, at ni Fire Phoenix God. Malapit na. Ang malaking bagay na ito, paparating na. Pagdating ng panahon, ang 4 na natitirang imperyo ay magiging abala sa sarili nilang mga problema. Tiyak na hindi nila tutulungan ang Vermilion Bird Empire. Maaari na nating ganap na sakupin ang Vermilion Bird Empire. Magkakaroon tayo ng 10 trilyong tao bilang mga alipin. Sige, maghanda na ang bawat isa. Agad na umalis ang mga Divine Ming. Nawala sa lugar na iyon. Bumalik sa worship ni Kwang Thai Thung. Kinokolekta niya ang dugo ng Dragon Elephant para sa cultivation. Bigla siyang may napansing mali. Anong nangyayari? Bakit ganito? Ang dugo ng dragon na ito, napakasama ng kalidad. Ang Dragon Elephant power sa loob ay napakakaunti. Kahit ubusin ko pa ang dugo nito, hindi ako makaka-breakthrough kahit sa pinakamababang unang level. Nananatiling nakapikit ang Dragon Elephant. Walang sinasabi. Hindi magsasalita. Ha, sige. Kunin ninyo lahat ng dugo niya. Tingnan natin kung gaano siya katagal makakatagal. Ang mga sundalo ay may hawak na sandata. Tinutusok ang paligid ng katawan ng Dragon Elephant. Sunod-sunod nilang tinusok ang katawan nito. Kaya't damaloy ang dugo nito sa buong sahig ng barko. Tahimik pa rin ang Dragon Elephant. Walang sinasabi. Hayop. Hindi pa rin nagsasalita, nagalit siya at gumamit ng gintong kadena sa katawan ng Dragon Elephant. Magsasalita ka ba? Tahimik pa rin ito, walang sinasabi. Napanood ni Yeming ang eksena. Hindi makapagsalita, mamatay ka na. Nagpakawala ng nakamamatay na atake si Kwang Thai Thung. Tumama diretso sa ulo ng Dragon Elephant. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang ulo ng Dragon Elephant. Ang kaluluwa nito ay dahan-daang lumalabas sa katawan. Sana hindi mo sirain ang iyong pangako. Sa isip ni Yeming, sinabi kong gagawin ko. Gagawin ko. Tiyak na ibibigay ko ang True Blood sa iyong anak. Makakaasa ka. Salamat. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Divine Power Battalion. Sa silid ni Ji Wagao, Yeming, ang pagpunta sa Vermilion Bird Empire ay dahil gustong pamunuan ni Kwang Thai Thung ang hukbo para salakayin ang Zuan Tian Great World. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para sumama sa hukbo. Maghanap ng paraan para makakuha ng posisyon. Pagkatapos magpadala ng hukbo si Kwang Thai Thung. Kasabay noon, mag-iimbestiga ako ng balita sa Zuan Tian Great World. Hahanapin sila NHI. Sa ngayon, marami na akong naipakitang gilas sa harap ni Kwang Thai Thung. Batay sa kalkulasyon ng karma, hindi magtatagal. Magpapadala siya ng tao para hanapin ako. Habang naghihintay, sisikapin kong palakasin muna ang aking katawan. Sa kasalukuyan kong katawan, kaya ko lamang linisin ang maliit na bahagi ng isang patak ng True Blood. Kahit ganoon pa man, marahil ay malaki pa rin ang maitutulong nito sa akin. Ang patak ng True Blood ay dahan-daang pumapasok sa katawan ni Yeming. Ang buong katawan ni Yeming ay dahan-daang lumalaki. Sabi ni Beiming, Master, gamitin mo agad ang Star Law para palakasin ang katawan. Kung hindi,
Sisubog ka dahil sa sinaunang Dragon Elephant Power. Nag-ipon ng kamay si Yeming at ginamit ito. Sige, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Ang Starlo ay dahan-daang nagpapayelo sa buong katawan ni Yeming. Lumipas ang panahon. Ang yelo sa katawan ni Yeming ay dahan-daang nagkakabitak-bitak. Patay na. Ang lakas ng Dragon Elephant True Blood ay masyadong mapanakop. Kahit ang katawan na pinalakas ng Starlo ay nahihirapang makayanan ito. Sabi ni Beiming, Master, mas mabuting tanggalin mo ang selyo ng bloodline. Ibalik mo ang kalahating True Dragon Physique. Gamit ang Dragonoid Body, mas madali mong matatanggap ang lakas ng True Blood. Hindi maaari, sa ganoong paraan. Napakadaling malantad ang aking pagkatao. Para patibayin ang katawan, may iba pang paraan. Nagpakawala si Yeming ng isang array talisman sa itaas. Talisman Armor. Ang Dragon Elephant True Blood ay ganap ng nakontrol. Pagkalipas ng 7 araw, dahan-daang idinilat ni Yeming ang kanyang mga mata. Dragon Elephant Art Breakthrough sa ika-10 level. Napabuntong hininga si Yeming, hindi ko inaasahan. Isang maliit na bahagi lang ng Dragon Elephant True Blood na ganito, nagawa pang magdagdag ng 20 milyong Jin sa aking lakas. Ang Dragon Elephant Art ay direktang umangat mula sa ika-5 level hanggang ika-10 level. Ngayon, kung lakas lang ang pag-uusapan, pagkatapos tanggalin ang selyo ng bloodline, kaya ko pa ring talunin si Kuang Thai Thung. Biglang tumalon si Xiao Bao, Little Treasure sa balikat ni Yeming. Inamoy-amoy. Ang teknik ni Master. Napakagaling. Pwede ba kaming mag-cultivate nito? Ang Dragon Elephant Art na ito ay angkop lamang para sa mga tao mag-cultivate. At kailangan ng Dragon Elephant Blood. Kung gusto mong umangat, maaari akong gumamit ng ibang paraan. Master, paano mo ako tutulungan? Ikaw ay ahas. Ang pagpapalit balat at pag-evolve ng ahas ay ang landas patungo sa pagiging dragon. Mayroon akong True Dragon Physique. Ang dugo sa loob ng aking katawan ay True Dragon Blood. Tiyak na makakatulong ito sa iyo. Ah, oo nga pala. Si Master ay isang True Dragon. Nakalimutan ko. Kung pag-uusapan lamang ang kahalagahan ng dugo, natatakot akong walang sino mang demonic beast sa buong Yuan continent ang makakapantay kay Master. Tumalon si Xiao Bao, Little Treasure mula sa balikat ni Yeming. Tumayo sa kanyang palad at umingit. Napansin din ni Yeming ang munting daga. Mukhang gusto rin ng munting ito ng magandang bagay. Sabi ni Beiming, Master, mayroon akong isang set ng Heaven Evasion Scripture. Napakaangkop para sa mga uri ng daga na demonic beast mag-cultivate. Ang treasure-seeking mouse ay likas na mahusay sa evasion techniques. Kung mag-cultivate pa ng Heaven Scripture, tiyak na magiging parang tigre na may pakpak. Xiao Bao, ang Heaven Evasion Scripture na ito ay para sa iyo mag-cultivate. Kung mararating mo ang great achievement, maaari kang umakyat sa 9 na langit. Bumaba sa Yellow Springs. Walang lugar na makakapigil sa iyo. Tinaas ng daga ang 2 kamay para tanggapin ito. Pinagmasdan ng matagal. Pagkatapos ay isinubo at nilunok. Lumobo ang tiyan ni Xiao Bao. Ang paraan ng cultivation ng treasure-seeking mouse, tunay ngang kakaiba. Sa sandaling ito, may kumatok sa labas. Pasok, Ji Wagao. Ako ang tagapamahala sa ilalim ni Crown Prince. Apelyido ko'y Shen. Maaari mo akong tawaging Steward Shen. Ang pagpunta ko rito ngayon ay dahil binibigyan ka ni His Highness the Crown Prince ng isang pagkakataon. Anong kailangang gawin? Ang mga batalyon ng sundalo sa ilalim ni Crown Prince ay napakarami. Sa mga ito, may isang batalyon na may napakataas na sahod. Ang pangalan ay Death Fight Battalion. Napakahalaga nito kay Crown Prince. Ito ang lugar na pinag-aagawan ng ibang tao hanggang magkasakitan para lang makapasok. Kahit pumasok ka roon at hindi magpakitang gilas. Sa isang taon, makakatanggap ka pa rin ng 1 milyong martial god coins. Ang mga magagaling, maaari pang makatanggap ng mahigit 10 milyong martial god coins sa isang taon. Bagamat mataas din ang panganib, maituturing pa rin itong isang magandang trabaho. Gayunpaman, hindi lahat ay may kwalipikasyong pumasok. Sana po ay tulungan ako ni Steward Shen. Tinanggap agad niya ang storage ring mula sa kamay ni Yeming, hindi masama. Ang mga natitirang bagay, ako na ang bahala. Bukas, lumipat ka na sa Death Fight Battalion. Kinabukasan, sa Death Fight Battalion, may 2 taong nagsusuntukan. Sige, boss. Sige.
Pabagsakin mo ang walang matang bagong dating na iyan. Ipakita mo sa kanya ang galing ng ating Death Fight Battalion. Ang kanilang ibos ay nag-ipon ng lakas sa kamao. Tumutok diretso sa dibdib ng kalaban. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon ang kalaban sa lupa. Bata, sumusuko ka na ba? Dumura siya. Nagpapakita ng pagkasuklem. Hindi ako si Suko. Haha, hindi si Suko. Kung gayon, bubugbugin kita hanggang sa sumuko ka. Ang galing ni boss. Itong bagong dating na hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Nang ahas pang hominin si boss. Tiyak na tuturuan siya ni boss ng leksyon hanggang maging masunurin. Kung hindi, wala na siyang mukhang ihaharap pa sa ating mga kapatid. Isang malakas na bang ang umalingaw-ngaw. Bumagsak siya ng patihaya sa lupa. Sumusuko ka na ba? Sumusuko na ako. Iniabot ni Hupiyaw ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpanggap na sumusuko. Kung hindi ka sisuko, palakasin mo ang iyong sarili. Sa hinaharap, maglaban tayo ulit. Lahat ng pumapasok sa Divine Power Battalion, mali ang pagkakasabi. Dapat Death Fight Battalion ay kapatid ko. Si Hupiyaw. Hinding-hindi ko tatakasin ang hamon ng isang kapatid. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at idineklara. Sige, pagkalipas ng isang buwan, babalik ako para haminin ka. Kung matalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang pagiging boss. Haha, sige, basta't mayroon kang ganyang kalakas. Ibigay ko man sa iyo ang pagiging boss. Ayos lang, boss. May bagong dating na naman. Hehe, kapatid. Ikaw ba yung bagong dating? Tama po, ang pangalan ko ay Jiwagaw. Sana po ay gabayan ninyo ako. Sa isip ni Yeming, parehong mula sa Vermilion Bird Army. Ang Death Fight Battalion ay nagbibigay ng ibang pakiramdam kumpara sa Divine Power Battalion. Hindi masama, ang ating Death Fight Battalion ay may isa na namang kapatid. Ang pangalan ko ay Hupiyaw. Ako ang battalion commander ng Death Fight Battalion sa pagitan nating mga kapatid. Huwag kang masyadong formal. Tawagin mo akong Brother Hu o Old Hu. Ayos lang. Halika. Ipapasyal kita sa paligid para maging pamilyar ka sa ating Death Fight Battalion. Kapatid, ang mga tao sa ating Death Fight Battalion ay hindi marami. Kasama ka, 19 lang tayo. Ang realm ng karamihan ay nasa Grand Martial Master. Kasama ka, 2 lang tayong Martial Masters. Kapatid, kara-rating mo lang. May ilang mga alituntunin akong kailangang sabihin sa iyo. Ang mga tagalabas, nakikita lang nila ang mataas na sahod nating mga kapatid sa Death Fight Battalion. Ngunit hindi nila alam, ang panganib na hinaharap natin ay mas malaki pa. Hindi kalabisan na sabihin, tayong mga Death Fighters ay kumakain sa bingit ng kutsilyo. Karamihan sa mga tao ay hindi nabubuhay ng higit sa 3 taon. Kaya naman, kailangan nating magkaisa. Tanging sa pagkakaisa lamang tayo makakatagal ng buhay. Nakikita mo ba yung 4 na kapatid na iyon? Kasama ako, 5 lang kaming nabuhay sa Death Fight Battalion ng 5 taon. Ang iba ay pawang mga bagong dating. Ito ang Death Fight Battalion. Nabubuhay sa bingit ng kutsilyo. Bilang mga Death Fighters, maraming pagkakataon na kailangan nating 2 o kahit ilan pa ang umakyat sa entablado, walang armas, at makipagbuno hanggang kamatayan sa mga demonic beasts. Sa sandaling ito, ang pagkakaisa ang pinakamahalaga. Tanging sa pagkakaisa lamang tayo makakapagtiwala sa isa't isa. Tanging sa pagtitiwala lamang tayo makakaligtas. Bawat isang death fight na malalagpasan ng buhay ay hindi madaling bagay. Kaya naman, sa pagitan ng mga kapatid, lubos kaming humahanga at nagtitiwala sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang tambol. Iyan ang tambol ng Death Fight Arena. Hindi ko inaasahan. Kara-rating mo lang, kapatid. Kailangan mo nang pumunta roon. Maganda na rin. Sa unang laban, manood ka lang muna. Hindi mo kailangang umakyat sa entablado. Paminsan-minsan, manood ka rin. Lumipat ang eksena sa Eternal Death Fight Arena. Ang Eternal Death Fight Arena ay ang lugar na madalas puntahan ng mga maharlika ng Azure Dragon Empire. Kumpara sa ibang mga laban, ang mga Death Fighters ay hindi umaasa sa sandata. Umaasa lamang sa katawan para makipagbuno at pumatay ng malalakas na demonic beasts. Ang ganitong uri ng pinakamabangis at pinakamarahas na paraan ng paglalaban ay sapat na para sila'y mapasigla. Ang mga maharlika mismo ay madalas ding nag-aalaga ng mga Death Fighters. Sila,
gamit ang Grand Martial Master Realm bilang limitasyon, ay gumagastos ng malaking pera para palakasin ang kanilang mga Death Fighters. Sa ganoong paraan, maaari silang masiyahan sa panonood ng patayan. At kasabay nito ay maipapakita ang kanilang yaman. Ito ang pinakamahusay na paraan ng pakikisalamuha sa kanilang mga mata. Samantala, sa balkonahe ng Crown Prince, ngayong taon, hindi ko alam kung saan nakakuha ang eldest prince ng isang grupo ng mahuhusay na Death Fighters. Sa bawat pagkakataon, natatalo nila ang ating mga Death Fighters. Nagdudulot ito ng inis sa inyo. Kung gayon, bakit nyo pa rin tinanggap ang kanyang imbitasyon? Malaki ang ginastos niya. Hindi rin naman ako nagpakita ng awa. Nitong mga nakaraang taon, marami na akong na-recruit na Death Fighters na may potensyal. Espesyal kung pinahuhusay. Lalo na ilang araw lang ang nakalipas. May isang bata na may 10,000 milyong Jin na lakas. Sa pagkakataong ito, baka sakaling magpakita siya ng hindi masamang gilas. Vermilion Bird Empire Eldest Prince. Kuang Thai Din. Crown Prince. Natatakot akong matatalo na naman kayo ngayon. Halos ubusin na ni eldest brother ang kanyang buong yaman para mag-recruit ng mga Death Fighters. Ako, bilang kanyang kapatid, syempre hindi ko siya mapapantayan. Ang ibig sabihin ba ni Crown Prince ay ako, ang iyong kuya, ay mahilig sa paglalaro at nawawalan na ng pag-iisip. Hindi ako nangangahas. Ito ay sariling pananaw ni eldest brother. Nagalit si Kuang Thai Din nang marinig ito. Bago ipanganak si Kuang Thai Thung. Si eldest brother ang pinakamaswerte at may pinakamagandang kapalaran sa lahat ng mga prinsipe. Mayroon pa siyang pambihirang talento. Matatag siyang nakaupo sa posisyon ng Crown Prince. Walang kapantay ang karangalan. Pagkatapos, ipinanganak si Kuang Thai Thung. Likas na may kakaibang tanda. Ang kanyang swerte at kapalaran ay nakakamangha. Ang kanyang talento ay mas mataas pa kaysa kay eldest prince. Mabilis siyang itinalaga bilang bagong Crown Prince. Si eldest prince, nawalan ng posisyon ng Crown Prince. Dahil dito, nagtanim siya ng galit. Madalas siyang gumagawa ng maliliit na pakana para ipahamak si Kuang Thai Thung. Mula noon, lumala ang relasyon nilang dalawa. Madalas nagkakaroon ng alitan. Wala lang akong magawa kaya napunta ako rito para manood. Titingnan ko kung may kakaibang demonic beast. Hindi ko inaasahan na makakaharap ko sila. Napakamalas. Ayokong marinig silang magtalo. Munting kapatid na babae. Sa tingin mo, ang Death Fighter ko ba o ang kay Crown Prince ang mananalo? Ang bagay na ito. Si eldest brother ay laging may kakaibang paningin. Si Crown Prince naman ay mahusay kumilala ng tao. Hindi ko mahuhulaan. Pakiusap, huwag ninyong idamay ang apoy ng digmaan sa akin. Sabihin mo sa Death Fight Battalion. Ngayong araw, sino mang magbibigay ng karangalan sa akin? Ang Crown Prince. Gagantimpalaan ko siya ng 1 bilyong martial god coins. At saka, maaari siyang maging personal guard ko. Naiintindihan. Lumipat ang eksena sa loob ng arena. Sa lugar kung saan naghahanda ang mga Death Fighters, sa parehong realm. Ang katawan at bilis ng demonic beast ay mas malakas kaysa sa tao. Kung gustong manalo, kailangang hanapin ang kahinaan nito. O takutin mo ito. O patayin mo ito. Hinding-hindi dapat maging kalahati. Kung hindi, maaaring mapuko mo pa ang kabangisan nito. Na hindi maganda. Naaalala ko na. Ang pagsasabi lang ay walang silbi. Mamaya, kapag ako na ang lumaban, tingnan mong mabuti. Bigyang pansin mo ang mga detalye ko. May utos si Crown Prince. Ngayong araw, sino mang magbibigay ng karangalan sa kanya, gagantimpalaan niya ng 1 bilyong martial god coins. At saka, gagawin pa siyang personal guard ni Crown Prince. 1 bilyong martial god coins. Hindi ito maliit na halaga. Para lang magbigay ng karangalan. Ang ganitong gantimpala ay sapat na para mabaliw ang sinuman. Lahat ng tao sa Death Fight Battalion ay tahimik. Madilim ang mga mukha. Ang ganitong gantimpala ay sapat na para mabaliw ang sinuman. Battalion Commander. Mukhang hindi interesado ang lahat. Kulang pa ba ang gantimpala? Kapatid, gaano man karami ang pera, kailangan pa ring ipagpalit ng buhay. Kahit mag-alok pa si Crown Prince ng 1 trilyong. Ganito pa rin ang magiging reaksyon namin. Tandaan mo ito, habang mas mataas ang gantimpala, mas malaki rin ang panganib. Ngayong araw, kailangan nating lumaban ng 5 beses.
Tatlong laban sa iisang hayop. Isang laban sa maraming hayop. Isang laban na magulo. Ang unang haharapin ay isang 4th grade demonic beast. Ang earth-shaking Rhino Bull. Ang hayop na iyon ay may pambihirang lakas. Napakahirap kalabanin. Ang gantimpala ay 30 milyong martial god coins. Sino ang gustong lumaban? Boss, ang labang ito, para sa akin na. Sige, Man Niu, mayaman ka sa karanasan. Malakas ka rin. Ang unang laban ay ikaw na ang lalaban. Ang ikalawang laban ay isang 4th grade demonic beast. Ang Illusion Shadow Lynx. Ang bagay na ito ay kasing bilis ng kidlat. Ang 4 na paa ay malalakas. Napakalupit at brutal. Ang mananalo ay makakakuha ng 50 milyong martial god coins. Sino sa inyo ang gustong lumaban? Para sa akin na. Sige, Qing Feng. Mabilis kang kumilos. Ang pagharap sa Illusion Shadow Lynx ay hindi ka malalamangan. Ikaw na ang lalaban. At ang ikatlong laban. Ang ikatlong laban. Ako na ang bahala. Kalokohan. Ang ikatlong laban ay isang 5th grade demonic beast. Ang Ghost Tiger. Ang lakas nito ay katumbas ng isang martial ancestor. Siya ang pinakamahirap kalabanin sa lahat ng demonic beasts. Ang iyong realm ay nasa martial master pa lamang. Paanong makakaharap mo siya? Ano? Ghost Tiger ba? Napakahirap kalabanin ng Ghost Tiger. Kahit isang ordinaryong martial ancestor ay hindi niya kalaban. Tapos ipapalabas pa nila ang demonic beast na iyon. Determinado ba ang kabilang panig na may mamatay sa Death Fight Battalion? Sino ang hindi nagsasabi niyan? Para sa mga maharlikang iyon. Hindi sapat na tao lang ang pumapatay ng demonic beast. Kailangan ding hayaan ang demonic beast na kumain ng tao para mas maging exciting. Ang labang ito, ako na ang lalaban. Hindi maaari, boss. Kahit ikaw pa, mahihirapan kang lumampas sa malaking agwat ng realm para pumatay ng kalaban. At saka, sa parehong realm, ang demonic beast ay likas ng mas malakas kaysa sa martial artist. Ang Ghost Tiger ay isang napakahirap kalabanin na nilalang sa mga 5th grade demonic beasts. Kung magkakamali si boss, sino ang mamumuno sa mga kapatid? Ang labang ito, mas mabuti pang ako na lang ang lumaban. Tingnan ninyo ang sinasabi ninyo. Pupunta ba ako para magpakamatay? Masasabi kong sa Death Fight Battalion. Ako ang may pinakamaraming panalo. Ako lang ang may pinakamalaking tsansang makabalik ng buhay. Huwag na kayong magmukhang parang namatayan dyan. Malapit na akong kumita ng malaki. Ito ay isang magandang bagay. Boss, hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-iingayan ninyo. Sinabi ko na, ang labang ito, ako ang lalaban. Hindi ba ninyo alam ang pagkakasunod-sunod? Kapatid, buhay at kamatayan ang usapan. Ang pagharap sa Ghost Tiger na iyon. Kahit ako ay hindi sigurado kung mananalo. Talagang gusto mong umakyat? Oo, sigurado ako. At saka, tiyak na matatalo ko siya. Napabuntong hininga na lang si Hupiao, kung ganyan kalaki ang tiwala mo, kung gayon. Ako, bilang iyong battalion commander, syempre pipiliin kong maniwala sa aking tauhan. Sige, ang ikatlong laban ay ikaw na ang lalaban. Samantala, sa loob ng arena, pinalabas na ang demonic beast na Rhino, halika na. Hayop, agad itong yumapak at sumugod. Hinawakan ni Man Niu ang sungay nito gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos, gamit ang lakas, sumigaw siya ng malakas. Malakas niyang ibinalibag ang demonic beast sa gilid. Magaling na bata. Nang ahas siyang makipagpalakasan ng harapan sa earth-shaking Rhino Bull. Napakatapang naman dirigma. At saka, mukhang gusto niya talagang ibagsak ang earth-shaking Rhino Bull. Sa sandaling ito, bumagsak na ang demonic beast sa sahig ng arena. Tumalon si Man Niu sa ulo nito. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Eldest brother, ang Death Fighter kong ito. Sa tingin mo ba ay ayos na? Bahagya, pwede na. Ang pagharap sa isang earth-shaking Rhino Bull ay napakabagal pa rin. Mas malayo pa kumpara sa aking mga tauhan. At saka, ito ay pampaganya lamang. Ang tunay na pangunahing putahe ay paparating pa lang. Ang pangunahing putahe na sinasabi ni eldest brother, hindi ba't yung Ghost Tiger? Tunay ngang isang mahirap na kalaban. Ngunit ang aking Death Fighter, hindi naman tiyak na hindi siya mananalo. Magpatuloy ka sa pagtawa. Malapit ka nang hindi makatawa. Sa sandaling ito, natapos na ni Man Niu ang kanyang laban. Ha ha ha, isang napakalaking panalo. 30 milyong martial god coins. Nasa kamay na. Ngayong gabi,
Si Maniu ang mag-iimbita sa mga kapatid na uminom at magsaya. Isang salita lang. Ngayong gabi, pupunta tayo sa Chunfanglu, Pavilion of Many Fragrances. Uubusin natin ang pera mo. Haha, pagdating doon, ibibigay ko ang pinakamagandang babae sa mga kapatid. Uy, bakit hindi ko makita si Qingfeng? Hindi kaya, lumabas na siya para lumaban. Tama ka, noong kakatapos mo lang talunin ang earth-shaking Rhino Bull. Lumabas na siya para lumaban. Huwag na tayong tumayo rito. Bilisan natin. Tingnan natin ang laban. Sa sandaling ito, mula sa loob ng Loiday, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng takot. Nakagat na siya ng demonic beast sa bibig. Tutulong. Tulungan niyo ako. Pagkatapos ng isang kagat, si Qingfeng ay tuluyan ng tumahimik. Paano nangyari ito? Bagamat sa lakas ni Qingfeng, hindi niya kayang manalo ng malaki laban sa Illusion Shadow Lynx, ngunit hindi bababa sa dapat may 40 hanggang 60 tsansa siya. Bakit ang bilis niyang natalo? Isa na namang kapatid ang nawala. Kung pinili natin ang landas na ito, syempre handa na rin tayong mapatay. Kahit ganoon pa man, umaasa pa rin akong mabubuhay kayong lahat. Jiwagaw, ang susunod na laban ay ikaw na. Kailangang mag-ingat ka ng husto. Boss, huwag kang mag-alala. Babalik akong buhay. Uy, hindi ako nagkamali ng dinig. Hindi ba? Tinawag ni Jiwagaw ang ating boss na boss. Tama ka, dati. Malinaw na tinatawag niya itong battalion commander. Mukhang ang Death Fighter sa ilalim ni Crown Prince ay hindi rin naman pala magaling. Tahimik si Kwang Thai Thung. Madilim ang mukha, eldest prince. Ang resulta bang ito ay kasiya siya sa inyo? Hindi masama. Ang Death Fighter sa ilalim ni Kwang Thai Thung. Kahit 10 palitan ay hindi nakayanan. Sapat na para mapahiya siya. Ngunit, gamit lamang ang antas na ito. Hindi pa rin sapat. Eldest Prince, huwag kang mag-alala. Ang susunod na laban ay ang pinakamalakas na demonic beast sa Death Fight Arena ang lalabas. Ngayong araw, ang Ghost Tiger. Para harapin ito, balak sana ni Crown Prince na ipadala ang pinakamalakas niyang Death Fighter. Gayunpaman, matagal ko nang ginalaw ang Ghost Tiger. Tulad ng Illusion Shadow Lynx na iyon. Ang ikatlong laban ng hayop na ito, tiyak na magdudulot ng sakit kay Crown Prince. Inaasahan ko ang iyong ipapakita. Bagamat si Crown Prince ay may espesyal na talento at pambihirang swerte. Ako, bilang kanyang kuya, ay talagang hindi makakapantay. Ngunit ang pag-aalaga ng Death Fighter na ito, hindi ako sigurado. Sa huli, kailangan pa ring gumastos ng pera. Ang ibig sabihin ba ni eldest brother ay ako, si Kwang Thai Thung, ay hindi kayang gumastos ng ganitong halaga? Sino ang susunod na lalaban? Naguulat po kay His Highness. Si Jiwagaw po. O, yung taong nagbuhat ng Dragon Elephant pabalik. Hindi masama, nararamdaman kong may potensyal siya. Kung magagawa niyang manalo ng maganda sa susunod na laban, gagantimpalaan ko siya ng 100 bilyong Martial God Coins. Ha, 100 bilyong Martial God Coins. Ang bagay na ito, paano? Hindi kaya, pati ikaw ay nararamdaman mong hindi ko kayang ilabas ang ganitong halaga. Hindi po nangangahas. Hindi po nangangahas. Sa ibaba ng Loiday, lumabas na ang demonic beast na Ghost Tiger. Dahan-dahan ding lumabas si Yeming. Owa, anong nangyayari dito? Bakit ang lumabas para lumaban ay isang martial master? Isang martial master na lalaban sa isang 5th grade demonic beast. Malinaw na isang sakripisyo. Murang kabayo. Ano pa ang tinitingnan? Ibalik ang pera. Hindi kaya, naubusan na ng tao si Crown Prince. Nagpadala pa ng isang martial master para harapin ang Ghost Tiger. Hindi kaya, talagang naniniwala si Crown Prince na kayang talunin ng isang martial master ang isang martial ancestor. Kung ganyan katiyak si eldest brother, nangangahas ka bang tumaya ng isang laro sa akin? Maaari kong isangla ang mga tindahan sa Vermilion Bird Street. Tataya akong mananalo ang aking Death Fighter. Ang Vermilion Bird Street ay ang pinakaabalang komersyal na kalye sa southern capital ng imperyo. Bawat pulgada ng lupa ay ginto. Ang mga tindahan ni Kwang Thai Thung sa Vermilion Bird Street ay umaabot sa mahigit 10. Ang halaga ay hindi bababa sa 3 hanggang 500 bilyong Martial God Coins. Tapos, itataya niya lahat sa isang iglap. Ano na, eldest brother? Ayaw mo bang tumaya, kahit sa isang prinsipe na tulad ko?
Ang daan-daang bilyong martial god coins ay tiyak na maituturing na malaking yaman. Talagang gusto mo itong ilabas para itaya. Ano na, eldest brother? Hindi ka ba naniniwala sa iyong sariling mata? O natatakot ka na sa loob mo? Kung gayon, hindi na tayo tataya. Baka sabihin pa ng iba na inaapi kita. Eldest brother, hindi ako nangangahas. Si Crown Prince ay talagang mahusay magbiro. Noong nakaraang taon, ang aking Chun Fang Lu ay kumita ng 40 bilyon. Noong nakaraang taon pa, 80 bilyon. Bawat taon ay dumodoble. Sapat na para isang lalaban sa iyong ilang mga tindahan. Munting kapatid na babae, halika't maging saksi. Sa larong ito, walang sino man ang maaaring mandaya. Sa sandaling ito, si Kuang Tuyet ay nakatutok pa rin ang tingin kay Yeming. Hindi pinapansin ang sinuman. Munting kapatid na babae. Tinatawag ako ni eldest brother. Tungkol ba sa pastahan? Narinig ko. Ang sarili ninyong pastahan. Ayos na iyon. Ang bagay na may kinalaman sa karangalan ng Imperial Family. Walang sino man ang sisira sa salita. Bakit, nararamdaman kong ang Death Fighter na ito ay may ilang pagkakahawig sa taong iyon. Hindi kaya, ilusyon lang ito. Simula nang lumabas siya, ang prinsesa ay nakatitig na sa kanya at natutulala. Hindi kaya, kilala ninyo ang taong ito. Hindi ko kilala. Nararamdaman ko lang na kamukhang kamukha niya ang isang kaibigan ko. Siguradong yung taong nagligtas sa prinsesa sa battlefield ng mga demonyo. Hindi ba? Tama ka. Matagal ko nang walang naririnig na balita tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, sumugod na ang Ghost Tiger. Umuungal. Gusto mo akong kainin? Kung gayon, halika. Agad sumugod ang Ghost Tiger. Ginamit ang kamay para hampasin si Yeming. Agad ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps para umiwas. Pagkatapos, nag-ipon ng lakas sa kamao. Nag-condense ng lakas. Giant Force Fist. 20 milyong Jin. Ang suntok ni Yeming ay tumama diretso sa tagiliran ng Ghost Tiger. Ang batang iyon, talagang hanggal. Humarap sa isang 5th grade demonic beast. Hindi man lang naisip tumakas para mabuhay. Nang ahas pa siyang gumanti. Sa lakas niya, natatakot akong kilitilang iyon para sa Ghost Tiger. Haha, Crown Prince. Ang taong ito na nahanap mo, may kahanga-hangang tapang. Hindi na pag-usapan ng iba. Ang isang martial master na tulad niya na nang ahas pang suntukin ang Ghost Tiger ay sapat na para handgun ng iba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Kuang Thai Din na may mali. Ang Ghost Tiger, bumagsak na sa sahig ng arena. Lintek, isang martial master. Isang suntok lang. Pinatay ang Ghost Tiger. Imposible. Ito ba ay isang pekeng Ghost Tiger? May problema. Tiyak na may problema. Ito ba ang resulta na ibinibigay mo sa akin? Ang inyong lingkod, hindi inaasahan na ganito pala kalakas ang taong ito. Kasusugod pa lang. Pinatay na agad ang Ghost Tiger. Basta't makatagal lang sana ang Ghost Tiger ng 2 o 3 palitan. Ang Dragon Burst Pill sa loob ng katawan nito ay magiging epektibo. Ang lakas ay magiging 3 beses na mas malakas sa isang iglap. Ganoon ba, Crown Prince? Ang taong ito ay nandadaya. Tiyak na gumamit siya ng kung anong kaiyahiyang paraan. Kung hindi, paanong magagawa niya iyon? Ang munting magnanakaw na ito, dapat patayin agad. Ang kanyang tauhan ay agad lumipad. Nagutos din si Kuang Thai Thung sa kanyang tao sa tabi. Isang itim na anino ang lumitaw agad sa likuran. Naramdaman ni Yeming ang killing intent. Ngunit sa sandaling ito, may lumitaw at hamarang. Hinawakan ang kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Kumalat ang pressure sa paligid. Anong sitwasyon ito? Nag-aaway na. Natatandaan kong ang dalawang iyon ay mga tauhan yata ng mga prinsipe. Tingnan mo. Away sa loob. Lintik. Ang bilis ng reaksyon ni Kuang Thai Thung. Makaka-atras lang ako. HMPH. Bumalik ka na. Ang tauhang iyon ay agad nawala sa lugar. Anong gusto ninyong gawin? Ang eldest prince ay may masamang balak sa iyo. Inutusan ako ni Crown Prince na protektahan ka. Iyon lang. Agad ding bumalik ang taong iyon sa tabi ni Crown Prince. Delikado. Muntik ko nang hindi mapigil ang gamitin ang aking avatar talisman. Eldest brother. Ano ang ibig sabihin nito? Pati aso na inaalagaan ko. Gusto mo ring galawin. O sinasabi mong, gusto mong tumakas sa pastahan. Eldest brother. HMPH. Ang Chun Fang Lu. Kunin mo na. May lakad ako.
Mauuna na ako. Haha. Kuwang Thai Din. Ikaw ngayon. Kahit death fighter lang. Pinipigilan na kita. Kumpara sa akin. Tunay kang ang walang silbi. Crown Prince. Talaga bang gagantimpalaan ninyo siya ng 100 bilyong martial god coins? Hindi iyon maliit na halaga. Umalis na si eldest brother. Ako, ang Crown Prince. Manatili pa rito ay wala ng saya. Tungkol sa pagbibigay ng gantimpala, bahala ka ng umaksyon ayon sa sitwasyon. Naiintindihan po ng inyong lingkod kung ano ang dapat gawin. Sa sandaling ito, si Kwang Tuyet ay tahimik pa ring nagmamasid kay Yeming, Heavenly Killing Steps. Iyon ang Heavenly Killing Steps. Noon, sa battlefield ng mga demonyo, ginamit ng taong iyon ang step technique na ito para itakas ako. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Siya noon, alam lamang ang instant step. Hindi lamang ang itsura, kilos, gawi, pati ang Heavenly Killing Steps ay alam niya. Napakalaki ng posibilidad na siya nga ang taong iyon. Matagal nang hindi nakikitang ganito kasaya ang prinsesa. Pumunta ka at imbestigahan mo ang pagkatao ng taong ito. Kung posible, kunin mo siya mula sa kamay ni Crown Prince para sa akin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa pahingahan ni Yeming, nakatitig si Yeming sa storage ring sa kanyang kamay. Ang 100 bilyong ito, ay gantimpala mula kay Crown Prince para sa iyo. Hindi mo tinatanggap, tapos nakatulala ka pa. Ang perang ito, masyadong marami. At nakakapaso. Hindi ko kayang tanggapin. Kung lalamunin ko lahat ito. Sa hinaharap, natatakot akong hindi na ako makakabuhay pa sa loob ng Vermilion Bird Empire. Ang makapaglingkod kay Crown Prince ay karangalan na para sa isang hamak na tulad ko. Paanong mangangahas akong kunin ang perang ito? Sana po ay bawiin ninyo ito. Naiisip mo ito. Tiyak na matutuwa si Crown Prince. Ngunit, ito ay gantimpala mula kay Crown Prince. Kahit papaano, kailangan mong kumuha ng kaunti. Sa isip ng tauhan, balak ko sanang paalalahanan siya ng patago. Hindi ko inaasahan. Medyo matalino rin pala ang taong ito. Kung gayon, basta na lang po kayong magbigay ng ilang barya para sa pagkain at inumin. Para hindi naman po kayo mahirapang magulat kay Crown Prince. Kung gayon, bibigyan kita ng 5 bilyong martial god coins. Simula bukas, umalis ka na sa Death Fight Battalion. Pumunta ka sa Guard Regiment para magrehistro. Ang pagiging guard ni Crown Prince ay isang napakagandang trabaho. Kailangan mong samantalahin ito ng husto. Napakagandang trabaho. Haha. Noong matalo si Ching Feng, lagi kong pinagmamasdan si Kwang Thai Thung. Sa kanyang mga mata, wala man lang kahit kititing na awa. Nagpadala siya ng tao para protektahan ako, dahil lang din sa kanyang karangalan. Natatakot akong si Kwang Thai Thung ay hindi talaga itinuturing na tao kaming mga tauhan niya. Pinakamataas na, isang aso lamang. Samantala, sa Death Fight Battalion, inililibing si Ching Feng. Boss, ito ang 3 bilyong martial god coins. Ito ay kaunting tulong mula sa akin. Nasa loob nito ang 10 milyong martial god coins. Boss, tulungan mo akong ibigay ito sa mga kamag-anak ni Ching Feng. Boss, ito ang bahagi ko. Patay na si Ching Feng. Kahit papaano, dapat hindi na mag-alala sa pagkain at damit ang kanyang pamilya. Hay, ang pamilya ni Ching Feng ay walang mataas na realm. Wala ring background. Kahit bigyan sila ng ganito kalaking yaman, magdudulot lamang ito ng sakuna. Mamaya, kukunin ko ang perang ito. Bibigyan ko sila ng maliit na posisyon. Bagamat hindi sila yayaman, makakatulong ito para maprotektahan sila ng imperyo. Nasa loob nito ang 1 bilyong martial god coins. Ito ang gantimpalang napanalunan ko. Ang 100 milyon dito, ibigay sa pamilya ni Ching Feng. Ang natitira, paghatian na ninyong mga kapatid. Kapatid, hindi maaari. Ang perang ito ay ipinagpalit mo ng iyong buhay. Inilagay pa rin ni Yeming ang singsing sa kamay ni boss, kung itinuturing mo akong kapatid. Tanggapin mo na ito, boss. Alam mo naman, malapit na akong umalis sa Death Fight Battalion. Hayaan niyo akong gumawa ng kaunting bagay para sa mga kapatid. Tahimik lamang ang lahat. Bagamat maikli lamang ang panahon ko sa Death Fight Battalion, ang maging kapatid ninyong lahat ay swerte ko na. Sa hinaharap, kung may maitutulong ako sa mga kapatid, pumunta lang kayo sa Guard Regiment at hanapin ako. Sa totoo lang, ang pagkamatay ni Ching Feng ay malaking dagok sa mga kapatid.
Lahat kami ay naghihinala na may lihim na operasyon. Hindi lang namin sinasabi. Pagdating ng susunod na grupo ng mga bagong dating, sunod-sunod na kaming aalis sa Death Fight Battalion. Mga kapatid, naisip niyo na ba ang inyong mga susunod na hakbang? Ako, sa Shangzuan Street sa Shang Country. Mayroon akong isang kamag-anak na nagngangalang Ji Xuanbing. Kung wala kayong mapupuntahan, maaari kayong pumunta at hanapin siya. Sige, Ji Xuanbing sa Shangzuan Street. Tandaan namin iyan. Sa hinaharap, kapag wala na kaming mapupuntahan, pupunta kami para makipagsapalaran kasama mo. Kapatid, pagdating ng panahon, huwag mo kaming pandidirian ha. Haha. Kinabukasan, sa Guard Regiment, tingnan nyo, bagong dating, mukhang galing sa Death Fight Battalion. Death Fight Battalion, hindi ba't lugar iyon ng mga alipin? Paanong karapat-dapat siyang pumunta sa Guard Regiment? At saka, ang realm niya ay napakababa. Kahit Grand Martial Master ay hindi pa nararating. Anong pangalan mo? Ang inyong lingkod po, Ji Wagaw. Dati po akong nagtatrabaho sa Death Fight Battalion. Dahil nakagawa po ako ng kontribusyon. Napunta po ako sa Guard Regiment. Ang pinakamahina sa ating Guard Regiment ay dapat Martial Ancestor. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit gusto ni His Highness the Crown Prince na pumasok dito ang isang munting Martial Master na tulad mo? Nasa loob ang mga basic martial tools na ibinigay sa iyo. Dapat mong pasalamatan at tanggapin ito. Ha! Ang marangal na Guard Regiment ng Crown Prince ng Vermilion Bird, ganito lang pala kasirang mga gamit ang kayang ibigay. Kung ganito lang din, mas mabuti pang bumalik na lang ako sa Death Fight Battalion. Tumigil ka. Sa isip ng Captain, patay na. Gusto ko lang siyang bigyan ng kaunting pagpapakita ng kapangyarihan. Kung malalaman ito ni Crown Prince, hindi bababa sa mapapatawan ako ng kasalanang hindi pagtupad sa tungkulin. Tumigil ka sabi. Kung hindi, ang kahihinatnan, kaya mo bang akuin? Ang balikat ko, hindi kahit sino ay maaaring hawakan. Hinawakan ko na. Ano naman ngayon? Bigla siyang nagulat nang makita ang kanyang braso na dahan-daang nagiging kulay ube. Mabilis niyang inalis ang kamay mula sa balikat ni Yeming. Lason. Nang ahas kang lasunin ako, Guard Captain Duan Qing. Bilisan mo. Ibigay mo ang antidote. Nang ahas kang galitin si Second Master Duan. Ikaw, sawa ka na bang mabuhay? Ayusin siya. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang mga taong iyon. Lahat sila ay nalason. Lason. Paanong, nilason kaming lahat ng taong ito? Lintik. Ayoko pang mamatay. Ang kasuklam-suklam na bagay na ito. Mabilis siyang kumain ng isang detoxification pill. Ano ba talagang lason ito? Bakit walang epekto ang detoxification pill? Ang taong ito, tiyak na isang dalubhasa sa paggamit ng lason. Sumusuko na ako. Bilisan mo. Alisin mo ang lason sa akin. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang guard captain ng Guard Regiment, si Duan Shi, ay ang aking tunay na kapatid. Kung may mangyari sa akin, hindi kanya patatawarin. Tinapakan ni Yeming ang ulo ni Duan Qing. Tanga ka ba? Aling mata mo ang nakakita na ako ang naglason? Anong kinalaman nito sa akin? Isang inosenteng bagong dating na tulad ko. Unang beses magulat. Pagpasok ko pa lang, nakita ko kayong lahat na hindi ko alam kung sino ang naglason hanggang mamatay. May kinalaman ba ito sa akin? Lintek, talagang nang ahas kang patayin kaming lahat para patahimikin. Sa sandaling ito, may pumasok. Sige na. Hanggang dito na lang ang gulo. Ako ang guard captain ng Guard Regiment. Si Duan Shi. Ang bagay na ito, si Duan Qing ang unang nagpakita ng kawalang galang. Munting kapatid, pagbigyan mo ako. Alisin mo na ang lason. Sa ibang araw, iimbitahan kitang uminom bilang paghingi ng tawad. Ang inyong lingkod, susunod sa utos. Sa isip ni Yeming, magkapatid sa iisang ina. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Ang isa ay marunong makisama. Ang isa naman ay isang basura. Huminga si Yeming ng isang buga ng lason. Ganoon lang, naalis na. Napakagaling na paraan. Ang bagay na ito, kung sa battlefield. Tunay ngang isang bangungot para sa kaaway. Ang iyong paraan ng paggamit ng lason ay hindi pangkaraniwan. Kanino mo ito natutunan? Dati, nakakuha ko ng isang lihim na aklat tungkol sa paggamit ng lason, natutunan ko lang mag-isa. Hindi masama. Kaya pala pinayagan ka ni His Highness na sumali sa Guard Regiment. Kailangan namin ng mga talento na tulad mo.
Huwag ka nang masyadong mag-alala. Bagamat si Duan Qing ay mayabang, kung makakapag-close ka sa kanya, matutuklasan mong marami rin siyang magagandang katangian. Sa isip ni Yeming, paanong magiging close ako sa ganitong klaseng tao? Duan Qing, pumunta ka at ayusin mo ang isang silid para kay Brother G. Ang mga gamit na dapat ibigay. Ibigay mo lahat sa kanya. Hindi na dapat siya pahirapan pa. Naiinis ang mukha ni Duan Qing, TSK.